Alright, good morning po. Good morning sa mga viewers ko dyan at mga subscribers. Kamusta po kayo? At good morning din sa lahat ng riders na bumabiyahe ngayong araw. So ngayon po ay Sabado at yung oras natin ay 9:30 na ng umaga. So nandito tayo ngayon sa Victorias pa lang naman. So sa episode natin ngayon mga boss ay pupuntahan natin or dadaanan natin yung isang daan dito sa Victorias na nagko-connect na diretso ng Bacolod. So before ay gumawa tayo ng content dito doon tayo dumaan sa Santa Cruz banda at dadaan ka sa Victorias Milling Company, talagang looban. Pero this time mga boss ay sabi nila ay tapos na daw. Kung nakikita nyo itong daan na to ay diretso na to papuntang Bacolod na. Although sabi nila meron pa daw ibang rough road na hindi pa sementado, pero konti na lang naman daw. So ngayon ay matatry natin at makikita natin kung ano ba yung sitwasyon ng daan na yon. So ito yung highway mga boss ayan yung national highway talaga. So mula dito, ito yung nagko-connect papunta doon sa circumferential road. Itong daan na to mga boss ay matagal na rin tapos kaso yung sa may intersection doon ay yun yung hindi pa tapos. Pero sabi nila tapos na daw ngayon. Ilang months na yata o ilang natapos. Ngayon madadaanan natin mga boss, since papunta naman tayong Bacolod dahil may bibilhin tayo doon. Nag-decide ako na dito na dumaan para may pakita ko sa inyo yung alternate na daan connected sa circumferential road at diretso ng Bacolod. So tara mga boss, samahan nyo ko ngayon. Joyride lang tayo papuntang Bacolod. Dumaan tayo sa bagong gawang daan dito sa Victorias City. So kung nakikita nyo hindi pa syadong develop yung lugar na to. Although meron ng parang restaurant doon, The Breakers po yung restaurant na yun. The Breakers po lang yung nandito pero mas maganda kung ma-develop to yung nandito para mas maraming restaurant. Ayan The Breakers, hindi ko alam kung open na So yun, maganda kasi sementado na at dire-diretso na talagang Bacolod. Kung ayaw mong dumaan sa highway, which is minsan traffic din naman, ay dito yung magandang alternate na daan. So tingnan natin kung may mga rough road pa ba na part doon sa bagong gawa na daan. Ayan, ito yung intersection na sinasabi ko mga boss. Before dito pa lang yung gawa, pero doon sa dulo yun pa yung hindi pa tapos before. Pero this time ay tapos na daw. Kung nakita nyo, meron nang dumadaan doon ng mga kotse, mga sasakyan at saka mga motor din. So ito yung daan mga boss papunta sa Gawahon. At dito naman yung papuntang city mismo or sa town proper na ng Victorias City. At dito yung papuntang connected na sa circumferential road. At ito papunta naman sa national highway. So tara mga boss, tignan natin kung gawa na ba yung daan dito. Sementado na nga talaga May tulay pala dito. Yun nga lang ay yung disadvantage lang dito ay wala siyang ilaw talaga. Kumbaga mga street lights sa gitna or sa gilid. So mahirap ditong dumaan kapag gabi kasi sobrang dilim talaga. Pero kung may araw naman, magandang daanan to. Ang ganda na nga talaga sementado na. Marami na rin dumadaan dito. Maganda to kapag traffic doon sa city or yung truck naman yung mga dala mo, pwedeng alternate na daan to. At least dire-diretso. Iwas din sa checkpoint to.
Yung mga gustong dumaan dito na mga walang helmet, walang rehistro yung motor. Karamihan dito dumadaan eh, para iwas huli syempre. Pero hindi natin ina-advise yun mga boss. Dapat pag may motor tayo ay dapat kumpleto din tayo sa papeles, lalo na yung ORCR na motor at syempre yung lisensya natin. Dapat kumpleto tayo para walang hassle talaga. Isang obligasyon yun kung ikaw ay nagmamaneho ng 4 wheels or kahit 2 wheels pa yan. So ito yung rough road mga boss. Meron pa nga talagang rough road. Maganda to kasi hindi siya umulan kagabi at saka kahapon. So maganda yung daan dito, hindi masyadong putik. Pero once na umulan, sigurado ako putik dito. Pero kapag mainit ay maganda siyang daanan, hindi naman siya as in na rough road talaga. Kita nyo, road close pa So ayun nga, road close. Pwede sir, motor. Ang salakyan lagi din de. Ang salakyan lagi din de. Okay. Thank you. So ayun nga mga boss, road close siya pero passable sa mga motor lang. Kayang dumaan ng mga motor. So nakita natin kanina yung sasakyan ay hindi sinabihan na hindi makadaan, hindi pwede. So kapag 4 wheels ay hindi pa pwedeng dumaan dito. So hindi ko natanong bakit hindi pwedeng dumaan yung mga 4 wheels. Siguro may inaayos pa sa mga part na to. Pero yung motor ay pwede na dumaan dito. Medyo malayo-layo din yung rough road na to, Mahirap lang talagang daanan to kapag umuulan. Kasi putik talaga dito. Buti nga ngayon uminit eh. At least nakadaan tayo ng walang putik. Walang dumi si Asyong. Buti inialaw nila yung mga motor na dumaan dito. So yan, dinedevelop pa nga talaga. Pero once na matapos to, maganda na talagang daanan to. Dire-diretso na. Wala nang hassle. Grabe yung init ngayon Tirik na tirik Ongoing pa talaga yung pagko-construct dito. Kita nyo naman. Grabe yung rough road sa baba Dito yung mahirap na rough road So ayan, may ginagawang tulay dito. Under construction pa talaga. Uy. Wow. Lupit ng rough road na yun So ayan ito naman yung ongoing construction ng sementado na daan dito. So slowly but surely ay at least continuous yung construction ng bagong daan dito, para hindi naman mahirapan yung mga kapwa natin na motorista. At least may alternative na daan na nagko-connect sa circumferential road. So before mga boss ay ito yung last ko na ginawa ng content. Hanggang dito lang tayo. Kasi before yung daan hanggang mula dito hanggang doon ay ginagawa pa talaga. Kaya dito lang tayo, hanggang dito lang tayo. Tapos kung pupunta tayong Victorias ay kakaliwa lang tayo dyan. Pero this time ay hanggang doon na. So hopefully matapos yung daan na to para dire-diretso na talaga. So mula dito mga boss ay papuntang Silay na to. Ito na yung daan na gawa na talaga. Kita nyo naman may mga street lights na Ayan Maganda dito kapag gabi na kasi hindi mahirap umiyahe. Alright, so diretso na tayong Bacolod mga boss. Circumferential na tayo, diretso. Ganda talaga dito kukonti talaga yung mga dumadaan dito kaya magandang dumaan dito kasi dire-diretso compare sa highway na although yung highway okay naman, mabilis naman yung biyahe. Yun nga lang pag nakadaan ka sa
sa town proper or sa city proper, yun yung medyo matraffic doon, lalo na sa Silay, Talisay, medyo crowded kasi yung highway doon. Pero dito kasi dire-diretso walang traffic dito. Yun yung kagandahan kapag ikaw ay nasa probinsya. Hindi ka talaga makaka-experience ng traffic dito, madalang lang. So isang rason din pala bakit gumawa tayo ng content ngayon ay gusto kong i-testing yung mic natin. Medyo nagloloko na naman kasi may naririnig na naman akong static na sound. Nalaman ko yun nung pumunta tayong DSB doon kay Boss Reed. Nung on the way akong DSB ay naging static yung audio natin. Napansin nyo ba yun mga boss? Ang hirap i-edit at ang hirap i-cut, lalo na pag nagkasabay yung static na sound habang nagsasalita tayo, parang hindi naman maganda. Hindi maganda sa pandinig sa akin at lalo na sa mga nanonood sa video natin, So try natin kung dito ba ay ganun pa rin, static pa rin, or kung masyadong malakas lang yung hangin ay nag-i-static siya. Hindi ko alam, baka may maluwag dito o or something na may issue, or baka nasira yung kable natin or yung adapter natin. Hindi ko alam. Hindi ko pa alam talaga actually kung anong dahilan nun. So i-test ko muna ngayon kung maganda ba, walang issue, kasi medyo malakas yung buga ng hangin dito. Baka dahil siguro sa hangin kaya nag-i-static siya, na galaw-galaw masya. Isang rason din kasi masyado ako magalaw galaw ng galaw kasi yung ulo ko baka siguro naipit. So malalaman natin mamaya. So kung na-upload ko to mga boss, ibig sabihin maganda pa rin yung audio natin. Dapat as early as today mga boss ay maayos na to, dahil may plano tayong sumali, or hindi na plano yun sure na talaga na may sasalihan tayong event mga boss. Ito ay napakalaking event at yun ay ang Negros Loop mga boss. So sasali po tayo doon sa Negros Loop na gaganapin sa buwan ng October 6, 7 and 8 yung starting point nun ay doon sa Bacolod City, Provincial Capital. At mula doon ay magne-Negros Loop na. So dapat ngayon pa lang ay dapat maayos ko na yung audio at yung camera natin, kasi ayokong magkaroon ng problema kapag tayo ay nag-Negros Loop na. So update lang tayo. Update din tayo sa Facebook page natin mga boss, dahil usually doon ako nagpo-post ng mga updates about sa mga rides natin, kung saan ba tayo pupunta. At yun ay ang Negros Loop nga. So sana maayos to para walang problema. Alright. So nasa Silay na tayo mga boss. Ito yung papuntang Patagna na road, at ito naman yung papuntang National Highway doon sa Silay, yung malapit sa Silay City Hospital. At yung diretso ay papuntang Bacolod na. So diretso na tayo. Woo! Ito ay mabilis na lang to mga boss, mabilis na video lang to. Pakita ko lang sa inyo yung mga daan, yung mga ongoing na construction na daan dito, lalo na sa Victoria City. So nandito na tayo sa Airport Road. Ayan naman yung papuntang Silay Bacolod International Airport. Alright, so nasa Talisay na tayo mga boss. Ang bilis lang mabilis talaga kapag circumferential ka dumaan, dire-diretso. Ganda ng panahon ngayon walang init kanina tirik na tirik yung araw. Sa ulap lang pala. Dahil sa ulap lang pala. Alright, so Bacolod na lang yung mga boss. O diba ang bilis? In just a matter of minutes ay narating na natin yung Bacolod. Ayan Macdo. Welcome Bacolod City. So ayan Bacolod na tayo mga boss. Bilis ng biyahe. Anong oras ba tayo umalis? Wala pa yata 30 minutes nandito na tayo sa Bacolod. So yun yung kagandahan kapag merong alternate na daan, kagaya nung dinaanan natin kanina, yung hindi na dadaan ng highway. Kaya mas mabilis kasi dire-diretso yung daan.
Yun nga lang, parang may namumuuna na namang kaulapan sa langit. Ang kapal ng ulap doon mga boss, oh. Mukhang uulan pa dito sa Bacolod, ah. So ayan mga boss, dito na siguro natin tatapusin yung maikling episode natin ngayon. Pinakita ko lang sa inyo yung bagong kinoconstruct na daan na passable na sa mga motor lang, hindi pa sa mga 4 wheels talaga. Na mula doon sa Victoria City hanggang dito sa Bacolod ay nakabiyahe tayo ng more or less 20 minutes yata, kung hindi ako nagkakamali. Nasa Bacolod na tayo, no? Dahil nga dire-diretso yung daan. Partida pa yun, may rough road pa na dinaanan. At tumihinto-hinto pa tayo. So mabilis talaga kapag doon na tayo dumaan, at lalo na pag natapos na yung construction ng daan doon. Kahit hindi ka na dumaan ng highway ay dire-diretso na mabilis yung biyahe natin papunta dito sa Bacolod. So ayan mga boss, salamat sa pagsabay sa akin sa joyride natin ngayong umaga papuntang Bacolod. So abang-abang lang kayo mga boss sa mga bago nating upload, lalo na sa big event na sasalihan natin ngayong October. So update lang tayo. Alright, so hanggang dito na lang mga boss. Maraming salamat. Hanggang sa muli nating paglalayaw. Alright, see you in the next vlog mga boss. Bye. Woo. Alright, yeah. Woo.